Hello mga friends! Andito ako ngayon sa aking backyard. I-check ko yung mga flowers ko at maglibot-libot tayo ngayon. Pakita ko lang yung weather ngayon. Hapon ngayon siguro mga 4 p.m. Yan ang weather, mga 70 degrees Fahrenheit. So, yan, magandang weather yan. Kasi hindi siya masyadong mainit, hindi din malamig. So, tamang-tama lang. So, libot-libot muna tayo dito sa backyard namin. Pakita ko lang yung backyard. Mauna muna tayo sa aking vegetable raised garden. Parang raised bed. So, ito yung tanglad ko. Nabili ko yung tanglad na yan sa parang grocery Asian store. Grocery store siya na puro Asian products. Tapos, yung stalk niya, tinanim ko siya. I cut the stalk and then nilagay ko siya sa tubig. At saka nung nag-roots, tinanim ko na siya dito sa raised bed ko. Tapos, etong raised bed lang, ito lang yung vegetables ko. Yung ko pala, yung talong ko, ang dami ng bunga. Ayan iha-harvest. Yan. Ready to harvest. Pero yung iba, medyo maliit pa siya. Mga another 3 days pa siguro. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Marami akong tomatoes, kamatis. Papakita ko lang sa inyo. Ang daming bunga. Kasi, di ba, nagbakasyon kami for a week sa Florida. Tapos ngayon, pagbalik ko, ang laki-laki ng mga bunga niya. Actually, pwede na itong ma-harvest Magra-ripen lang naman siya pag nasa loob ng bahay. Pero ngayon, kasi ang dami ko pang kamatis sa loob ng bahay sa fridge. So, sabi ko, hayaan ko na muna to. Yan Gusto ko siyang ipamigay sa mga friends ko dito. Kaya lang ang layo nila nasa New Jersey, mga Pennsylvania, ganun. Tapos itong hot pepper ko, sili. Tinanim ko lang to sa seeds. Bali, binili ko yung mga bunga niya sa grocery store, sa H-Mart, sa Korean, siya actually Korean grocery store. Tapos, I planted the seeds. So, eto na ngayon. Tapos, ang ginagawa ko dito, hina-harvest ko yung mga leaves niya at saka nilalagay sa freezer. At saka, syempre, namamatay sila for pag nag-winter. So, pag nagluluto ako ng tinola, kinukuha ko lang sa freezer. Ito pa pala, yung anong tawag dito? Banana pepper. Ang dami ng bunga. Tingnan nyo, Yan, parang hindi ko alam kung ano yung, siguro sinigang, no? Pero hindi siya maanghang Hindi siya maanghang, dami niya hitik na hitik sa bunga. Tsaka ang lalaki nila. Tapos, meron akong bell pepper dito. Ito yung usual na bell pepper, pero medyo pa siya, medyo maliit pa lumalaki pa to. Ayan. Pero ito, parang ibang bell pepper to, iba yung kulay niya, parang mas lighter siya. Tsaka mas maliliit. Parang hindi siya lumalaki. Yan, ang dami niya. Ang dami. Tapos mayroon pang bell pepper dito. Ay, hindi. Banana peppers. Yan. Tapos yung mga eggplants, yung mga talong. Ang dami na naming na-harvest dito
Ginawa ko ng tortang talong. Tapos ito yung mga dahlias. Ayan oh. Merong mga bee, ang dami-daming bee. Yung mga bubuyog. Ayan, nagmi-mix sila. Gustong-gusto nila tong bulaklak na to. Dahlia to siya, dahlia. Yung dahlia usually, maraming varieties yan. Merong mga single petal, may mga double, may parang mga ganito. Parang ball. Yan. Meron din ganito. Yan ang dahlia. Tapos meron din ganito, yung malaking malaki. Napakalaki niya. Parang isang isang kamay ko. Isang bulaklak lang yan. So, ilibot ko kayo dito sa aking cottage garden ang tawag ko dito. Ito, this is a sunflower. Pero to parang teddy bear sunflower yata yung variety nito. Kasi usually yung sunflower, di ba may mga seeds siya sa gitna, tapos ang laki-laking bulaklak. Hindi ako nagtanim noon kasi may mga ibon na pinapapak yung seeds. So pumapangit yung sunflower at saka may mga squirrels kami dito. Sinisira nila yung sunflower. Meron ako mga hydrangea. Meron ako mga roses, may foxgloves. Etong foxglove, tinanim ko to siya sa sa seeds lang. Tapos nung lumaki na siya, tinansplant ko siya dyan sa I transplanted it dyan sa sa ground na. I-share ko lang pala mga friends, nung pagbili namin before ng bahay, nitong bahay na to, as in bare lang lahat. As in grass lang talaga siya, green grass. As in square lang. Square, tapos wala dyan, wala sa gitna, wala dyan, lahat. Sa ilalim ng maple tree, walang dyan, grass lahat to. So, ang lahat ng to, ako lang nag-landscape. Hindi ko siya pina-landscape, ako lang nag-landscape nito. At saka mga raised beds ko, ako ang nag-carpentry. Pero syempre mas madali dito kasi may mga tools ka eh. Hindi yung mano-mano na lagari, may mga tools ka. Tapos ito, binili namin ng asawa ko sa Lowe's. Ito, sa Lowe's, parang Home Depot din. Yung itong mga stones na to, binili namin. Tapos, inano ko siya, nilagay ko siyang ganyan. Tapos kinuha ko lahat ng mga grass dito. I dig it out. Tapos nilagyan ng mulch. Tapos sabi ko, gusto ko yung cottage garden eh. So, bumili ako nitong trellis. Inassemble ko siya ng ganito. Tapos nagtanim ako dito ng climbing rose. Ito, ang climbing rose ko. So, ang climbing rose ko, tinanim ko to siya nung spring lang, nitong year, 2024, mga April. So, sabi ko, Diyos ko, ang laki niya, nandun na siya sa taas. Tapos, tig-isa-isa sila. Isa dito, isa dyan. So, ito, ang cane niya, lumalaki na siya. Tapos, i-ano ko na yan, i-train. Bali, I'll tie it dito sa itatali sa trellis, tapos magko-connect silang dalawa dyan. Tapos imagine sa spring next year may mga roses yung every trellis or arbor yata yung tawag nila. Tapos ito totoo to, hindi to siya artificial, totoo yan. Tapos, syempre, pag nag-fall, pag nag-winter, namamatay ang mga to.
bumibili lang ako sa Home Depot kasi maliliit pang plants yan eh. Tapos ilalagay mo, tsaka mura pa siya, tag $3 lang siguro. Tapos yung mga ito, yung mga dahlia to, ang dami ko kasing dahlia. I love dahlias. At saka zinnias. Ito dahlia din to. So, ito sila, ang mga dahlias ko. I dig it out pag nag-fall. Dili-dig out ko sila. Yung itsura ng ano nila, parang patatas eh. Yung roots nila, parang patatas yung itsura. So, ang tawag nila dito, tubers. So, dinidig out ko yung tubers. I cut the whole plant. Tapos, I use a pitchfork na parang ano siya. Tapos, dinidig out ko yung tubers. Tapos, nilalagay ko siya sa paper bag. Tapos, tinatago ko dun sa basement. Tapos, next year sa spring, itatanim ko naman ulit. So, ito yung mga dahlias to. Ang ganda-ganda. Yan. So, yung bahay ko, parating may fresh flowers sa loob. Ito. Tapos, napaka-ano niya, napaka-strong nung petals niya. Hindi siya yung hindi siya yung soft ba? Tapos, ito, may marigold. Ito, David Austin rose to eh. So, namumulaklak. Ayan. Ito, dahlia din to. Dahlia. Ito, chrysanthemum. Itong chrysanthemum to. Makikita to usually. Meron din to sa Pilipinas. Pero ang gusto nito, yung malamig na klima. Usually sa mga Baguio, meron ito. Sa Bacolod, kasi taga Bacolod kami, nakikita ko to sa Mambucal Resort. Ito. Tapos binili ko yan last year. Ang liit-liit lang na plant. Maliit lang. Sabi ko, makakasurvive kaya to. So, tinanim ko siya dyan. Nagustuhan niya. Basta didiligan mo lang siya. Nagustuhan niya yung spot niya dyan. Tapos meron ding tatlo doon. Tapos may mga climbing roses ako sa gilid ng parang storage house to eh. Pero tinatawag ko to parang greenhouse. Pero lahat ng mga tools ko andyan sa loob. Tapos nilagyan ko ng mga ganyan, ng mga charms, mga ganito. Nilagyan ko na lang ng mga wreath para parang cottage garden talaga yung dating. Tapos dito na side, pakita ko lang pala yung yung scallions o sibuyas dahon. Hindi ako makapaniwala, nakasurvive siya sa winter at bumalik ngayong year. Last year lang yan eh, pero akala ko mamamatay. Tapos meron akong kangkong. Pero parang Chinese kangkong siya, hindi siya yung malapad yung dahon niya. Pero ito, binili ko yung seeds niya sa Amazon. Tapos tinanim ko siya dyan. Yan, mamamatay yan pag winter. Hindi na babalik yan. Magtatanim ka naman ulit. Tapos meron akong mga limelight hydrangea. Tapos ito pa yung isang dahlia ko. Ang ganda-ganda ng dahlia na to. Parang may yellow siya sa gitna eh. Ito naman, dahlia din to. Dahlia. Tapos yung sunflower ko, pang fall talaga yung kulay niya. Pwede siyang ma-decorate sa vase. Ang dami niya actually, ang dami niya. Ang dami niyang bulaklak. Pero andyan lang kasi nakalupay-pay, parang bababali na yung niya eh. Mababali na yung puno niya. Tapos, pakita ko lang pala, meron din akong alugbati. Malabar spinach ang tawag nila dito. Nilalagay ito namin sa munggo. Ayan oh. Tinanim ko lang siya dito. Seeds din. Yan, parang maliit lang nga yung pot niya eh. Tapos, na siya, nag-vine. Yan. Ito mga roses. Yung ibang plants,
medyo nag-hibernate na, namatay kasi, pero babalik to next year. Ito tulad nito, delphinium. Yan. Babalik yan next year. May mga aster. Yung aster, binili ko lang sa Home Depot. Seeds pa lang eh. Tas sabi ko, ay, ang ganda pala ng bulaklak ng aster na to. Tapos yung mga zinnias ko pala. Mga zinnias. Seeds din. Binili ko din yung seeds sa online. Yan. Tapos, tinatanim ko muna siya sa loob ng bahay sa basement ko. Tapos pag nag-grow na siya at saka warm na yung weather, mga May, mga Mother's Day, after ng Mother's Day yun, pwede mo na siya matanim sa garden mo. Tapos yung mga walang tanim dyan, tulad dito, may ano siya, may bare space. Ano niyan eh, may mga pangalan to, yung mga daffodils ang nandito. Spring lang lumalabas ang mga ito, April yan. Hanggang mid-June lumalabas yung daffodils. Tapos ganito din yung alliums. Tapos dito may tulips. So yung tulips April. Yan, punong-puno ng tulips dito pag spring. So yan. Tapos may mga hydrangea, limelight. Marami akong zinnias. May higante akong sunflower na sabi ko, first time ko magtanim ng sunflower, sabi ko, ba't ang taas-taas nito? Hanggang doon na, parang 12 feet. Yan. Tapos ito din, parang tumataas. Ano yan? Teddy bear sunflower. Tapos ito, tuwang-tuwa ako dito sa Grumphenia kasi nakikita ko lang to sa Pilipinas eh. Parang weeds lang yan sa Pilipinas, hindi pinapansin. Pero pag nag-arrange ka pala ng bulaklak, yung gagawin mong bouquet, maganda tong fillers. O kailangan ng diligan ng mga ano ko, mga hydrangea ko kasi matakaw to sa tubig, yung hydrangea. So yun lang. Quick tour lang sa aming munting backyard. Ito yung ano ko, nare-relax ako dito pag walang work. Ay, papakita ko lang pala yung dahlia ko pa. Ito siya oh. Ang laki-laki. Ang taas-taas na. Yan, malaki din to, katulad ng white na dahlia. Yan. Ito pa. Mga dahlia lahat to. Ang ganda talaga ng dahlia. Hopefully meron din dyan sa Pilipinas. Ito yung hydrangea. Million flowers ang tawag dito sa Pilipinas Pero yung pangalan nito, hydrangea. Marami ding ano yan, varieties. Anyway, so yun lang mga friends. Please don't forget to like and subscribe. Thank you again for watching at mag-iingat kayo, especially dyan sa Pilipinas na bumabaha, non-stop yung ulan. So mag-ingat kayo palagi. God bless. Bye!